Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Pati na rin po sa mga giliw ninyong tagapakinig at tagasuporta sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Ang kwento pong ito na ibabahagi ko ay nangyari taong 1990. 16 na taong gulang pa lang ako noon nang mangyari sa akin ang nakakatakot na karanasang hinding-hindi ko po makakalimutan. Maraming aral po ang natutunan ko sa mga nangyari sa amin ng mga kaibigan ko. Kilala po ang grupo namin bilang malulupit at mahuhusay na magnanakaw. Halos lahat nga po ng mga bahay sa baryo namin ay napasok na namin. Ngunit ang lahat pala talaga ng pagkakamali ay merong katapat na kabayaran. Nangyari po yun nang pinasok po namin ang isang mansyon. Natukso kami dahil talagang magara ang bahay na yon. Akala po namin ay yayaman kami kapag nakuha na namin ang pera sa loob ng mansyon. Ngunit nagkamali kami dahil yun pala ang pagsisimulan ng kalbaryo namin sa buhay. Upang lubusan ninyong maintindihan ang ibabahagi kong istorya, kilalanin niyo na lamang po ako sa pangalang Orly. At ito ang aking kwento. Ano to? Ito lang ba nakuha niyo sa bahay ni Mang Osme? Oo yan lang talaga, Orly. Anak naman ng putya, oo. Sana pala ako na lang palang pumasok sa loob at kayo na lang ang nagbantay dito sa labas. Teka, sandali lang naman, Orly. Bakit ba ang init ang ulo mo? Parang di init ang ulo ko, Emil. 50 pesos lang ang nakuha nyo. Barya pa. Orly, ano naman ang masama kung barya lang yan? Maigi na yung meron kesa wala, di ba? Nakakainis. Para bang nanggaling pa to sa alkansya niya. Baka kahit ibili pa natin to ng lason, hindi pa ito sasapat sa atin tatlo. Sos, kilabutan ka nga sa mga pinagsasabi mo, Orly. Kaya nga tayo nagnanakaw, di ba, para mabuhay. Hindi para magpakamatay at uminom ng lason, timang. Ay nako, nakakadismaya kasi. Dahil hindi itong inaasahan ko. Ang sabi nyo, tumama sa waiting si Mang Ospe, di ba? O bakit ito lang ang nakuha nyo? Baka naman, naitago niya ng pera sa bangko. Anong bangkong pinagsasabi mo, Emil? Hindi yun uso rito. Hala, sige na. Ako na lang ang papasok sa loob ng bahay ng Mang Osme. Mabwisit kayo. Ano ka ba naman, Orly? Kanina pa tayo rito baka mamaya bumalik siya. Wala nang oras para bumalik ka sa loob. Orly, tama ang sinabi ni Emil. Halika na, umalis na tayo rito. Sa ibang bahay na lang tayo magnakaw. Kilala niyo naman ako, di ba? Hindi ako papayag na ito lang ang makuha natin sa buong magdamag. Oo na, kilala na kung kilala. Pero umalis na tayo rito. Sa ibang lugar na lang tayo magplano. Siya naman, Orly. Baka sa konting halaga na yan mabulilyaso pa ang lakad natin. Ay, nako. Sige na nga. Umalis na tayo rito. Wala na akong nagawa nang pagtulungan nila akong akbayan paalis sa lugar na yon. Dismayado talaga ako sa nangyari. Dahil ilang oras din naming pinagplanuhan ang bagay na yon. Pagdating naming tatlo, sa kubong nakatayo sa gitna ng kakahuyan, muli kaming nagplano. Sinusunod natin target? Si Lola Mina. Wag na siya. Matanda na yun Kung gusto nyo, may alam akong pwede nating pagnakawan. Jack, na magugustuhan ninyo ang naiisip kong plano. Anong plano naiisip mo, Inok? Sawa na ako. Na bahay lang ang madalas natin pasukin. Subukan naman natin ang kakaibang adventure. Mansyon naman ang sunod natin puntiryahin. Ano ka mo, mansyon? Kaninong mansyon naman, Inok? Kay Mang Ben. Kilala niyo si Mang Ben, di ba? Oo, siya yung lasinggerong madalas umuwi na madaling araw Kolektor siya ng wedding.
Siya yung nakabili ng malaking mansyon sa gitna ng kakauyan. Ayos ha. Mukhang maganda nga yung naiisip mong plano, Inok. Mabuti naman kung ganon. Kasi ang balita ko, hindi siya naglalagay ng pera sa bangko. Iniipon niya ang lahat ng kinikita niya sa loob ng bahay niya. Bakit ba ngayon lang natin to naisip? Ayos na ayos to ha, papaldo tayo. Oh, di ba Inok? Sumang-ayon sa plano mo si Orly. Siyempre, talagang kikita tayo rito. Isa pa, ang mansyon lang na yun ang hindi pa natin napapasok dito, di ba? O paano? Gawin na natin? Dating gawi? Pero sigurado na ba kayo? Wala nang atrasan to. Oo, wala nang atrasan to. Siguradong sigurado ko na merong naitatabing pera si Mang Ben. O sige, ganito ang tamang diskarte. Itataon natin na nagbobola pa sila ng waiting. Tapos, yun na, malaya tayong makakapasok sa loob ng mansyon niya nang walang inaalala, di ba? Tama. Nakita ko siya kanina sa tindahan ni Lola Mina. Lasing na lasing. Sigurado ka ba na si Mang Ben yun, ha, Inok? Baka naman namamalikmata ka lang. Ano ka ba? Hindi ako namamalikmata, no? Nakita ko talaga siya, Orly. Binati pa nga niya si Lola Mina eh. Kung sa bagay, madali lang namang malaman kung may tao sa mansyon o wala. Puntahan na lang natin para sigurado, di ba? Bakit pa natin naaalamin kung may tao o wala sa mansyon ni Mang Ben? Pagkakataon na natin to para sa maitim natin binabalak. Hehehehe. Basta, tuloy na to. At maayos ng lahat. Baka naman palpak na naman tong plano nyo, ha? Pangako, sigurado na to, Eats. Ganito magiging plano natin. Kayong dalawa ang papasok sa loob ng mansyon. Ako naman ang may iiwan at magbabantay sa labas. Ano, ayos lang ba yun sa inyo? Ayos na ayos, Emil. Sige, payag ako. Ano, tara na? Pagkatapos naming magkasundo sa mga binabalak namin, agad kaming nagtungo sa kinaroroonan ng mansyon ni Mang Ben. Pagdating namin doon, tahimik ang paligid at walang ilaw sa loob ng bahay. Kaya naman, inisip namin na wala pa roon si Mang Ben. Pagpasok namin sa gate ng mansyon, tumigil kami sa tapat ng malalagong halaman ng gumamela. O paano? Dito na ako sa labas maghihintay ah. Sige, basta talasan mo ang pakiramdam mo, ha? Oo, galingan nyo rin ah. Teka, Orly. Hindi yung pagagamitin tong lubid. Hindi na. Kayang-kaya ko namang akyatin ng mansyon eh. Tumingala ako sa punong nakadikit sa bubong na yero ng bahay ni Mang Ben. Tila naunawaan agad ni Inok kung ano ang ibig kong sabihin. Sinimulan kong akyatin ang puno. Mabilis akong nakarating sa dulo at agad akong lumundag sa bubong nang walang ingay ang mga paa. Isa sa katangian ko ay kaya kong pagaanin ang timbang ko. Talagang malaking bagay yon sa grupo namin dahil nakakapasok ako sa loob ng bahay nang walang nakakapansin. Maya-maya pa si Inok naman ang sumunod sa akin. Binaklas niya ang kahoy sa bintana at doon kami dumaan. Pagpasok namin sa loob ng mansyon, madilim ang lugar na yon. Mabuti na lang at palaging handa si Inok. Binuksan niya ang baon niyang flashlight. Ngunit sa pag-akbang namin, may nagsalita sa loob ng silid na kinaroroonan namin. Si Mang Ben, hindi pala siya umalis ng bahay dahil nakatulog na ito sa labis na kalasingan. Nagsasalita ito ng mag-isa, kaya inakala namin na nahuli niya na kami. Mabuti na lang at muli siyang nakatulog. Saka lang kami nakahinga ng maluwag. Anak ng putya naman, oo. Muntik na tayo dun ah. Kasi ang plano mo, palpak. Akala ko ba nakita mo si Mang Ben doon sa tindahan ni Lola Mina? Maniwala ka, Orly. Nakita ko talaga siya ron. Eh sino yan? Sino ang lalaking nakahiga sa kama? Sige nga. Sige na nga. Kasalanan ko na. Oo na, nagkamali na ako. Mangangatwirang ka pa kasi. Palpak.
Kaya nga tinanggap ko na, di ba? Kasalanan ko na nga eh. Ay nako, magpasalamat na lang tayo at bangingi siya, lasing. Mabuti na lang talaga. Teka. Lumabas na tayo sa silid niya. Mamaya magising pa yan. Sige, ayusin mong pagkakahawak sa flashlight. Halatang nanginginig ang kamay mo. Kinakabahan ka, no? Sino bang hindi kakabahan? Mansyon na to, di ba? Tsaka, ngayon lang natin to ginawa. Sus, kita mo na? Ikaw ang umisip ng planong to, di ba? Kaya relax ka lang. Teka, para bang may kakaiba akong nararamdaman sa loob ng bahay na to, ha? Para bang may nakatingin sa atin? Orly, wala namang ganyanan, no? Alam mo namang matatakotin ako eh. Kalimutan mo na nga sinabi ko. Bigla kasing may dumaan na malamig sa bato ko eh. Hala, sige na. Lumipat na tayo sa banda ron. Orly, tingnan mo. Sa gawin yun. Itinuro ni Inok ang silid sa tapat namin. Bukas ang pintuan nito. Kaya kita ko ang mga gamit sa loob ng kwarto. Agaw pansin ang isang lumang aparador na may barnis at maganda ang estilo. Gumuhit ang ngiti sa labi ni Inok. Halika, lapitan natin. Baka dyan niya itinatago ang mga kinita niya sa pagiging kubrador. Kubrador ang tawag sa mga taong nangungulekta ng taya sa wedding. Madalas ay siya rin ang tumatanggap ng panalo mula sa mga taong tumataya sa kanya. Pero si Mang Ben, siya rin mismo ang nagpapagana ng weddingan sa baryo namin. Malakas ang kapit niya sa mga pulis, kaya hindi siya nahuhuli. Takot din ang mga tao na isumbong siya. Marami kasi ang umaasa sa kanya dahil marami ang nagkakaroon ng trabaho dahil sa iligal niyang negosyo. Maya-maya pa, napansin ni Inok na bigla kong natigilan. Naramdaman ko kasi sa loob ng mansyon ang mabigat na enerhiyang tila nakamasid sa amin. Pakiramdam ko, may nakatingin sa ginagawa namin. Kaya napalinga ako sa paligid. Ngunit wala naman akong makitang ibang tao na naroroon. Uy, natigilan ka na dyan ah. Ha? Halika na, lapitan na natin ang aparador. Baka magising pabigla si Mang Ben eh. Mabilis naming nilapitan ang aparador at binuksan yon. Nakita namin ang mga damit na nakatiklop sa loob. Agad kaming napatingin sa isang maliit na kahon. Kinabahan ako dahil pakiramdam ko pera ang laman nun. Dinampot yun ni Inok saka binuksan at gano'n na lang ang tuwa niya nang makumpirma niyang pera nga ang laman nun. Wow! Tiba-tiba tayo, Orly. Ang daming pera nito. Siya nga, naka-jackpot tayo. Naku, tama-tama. Makakauwi tayo ng mas maaga. Dala ng tuwa ay nahawakan namin ang isang bungkus ng pera ng tagli-500. Ngunit nang isasara na namin ang kahon, bigla kaming nakarinig ng 3 beses na pagsipol mula kay Emil. Nagkatinginan kami ni Inok. Yung kasi ang palatandaan namin na merong mga taong paparating. Kaya naman, mabilis kaming lumabas sa bintana. Nakarating kagad kami sa bubong at tumawid sa puno. Pagpatak ng paa namin sa lupa, ay agad kaming nagtago sa makapal na halamanan. Wala kaming imikan. Hinintay naming makalagpas ang mga tanod na nagroronda sa lugar na yon. Nang tuluyang mawala sila sa paningin namin, saka lang kami nakahinga ng maluwag. Grabe! Kinabahan ako ron ah. Ano, kumusta? May nakuha ba kayo? Oo naman. Kami pa ba? Wala, sige na. Umalis na tayo rito. Doon na tayo sa dating tagpuan maghati ng perang nakuha natin. Kahit madilim ang paligid, ay tinahak namin ang daan papasok sa kakahuyan. Pagkalipas ng 5 minuto, narating namin ang kinaroroonan ng kubo. Mabilis kaming pumasok sa loob nun. Saka itinaktak ang pera sa ibabaw ng lamesa. Masaya kaming naghati sa perang nakuha namin. O paano?
Bukas na lang ulit ha. Sige, tsak na matutuwa na naman ito si Lolo. Ako rin, meron na akong may bibigay na pambili ng bigas kay nanay. Hindi lang bigas, marami pang ulam. Kaya nga sa susunod, sisiguraduhin na ninyo ang pagpaplano nang hindi magkagulatan. Bakit, Orly? Nagkaroon ba ng problema kanina? Ay nako, hindi ko pa ba naikwento sa'yo? Akalain mo si Mang Ben nasa loob ng mansyon, mabuti na lang talaga at grabe ang pagkalasing niya. Kaya hindi niya kami napansin. Ano? Totoo ba yun, Inok? Oo, Emil. Wala pasensya na talaga. Totoo naman yung sinabi ko, nakita ko talaga siya sa tindahan ni Lola Mine. Kaya nagulat nga din ako nang makita ko siya nakaiga sa kama niya. Naku, muntik na pala kayo kanina. Mabuti na lang at nagawa niyo pa rin maayos ang plano. Mabuti na lang talaga. Wala, sige na. Kalimutan niyo na yun. Ang mahalaga, tagumpay naman ang plano natin eh. Sana hindi na lang maulit. Oo na, pangako. Hindi na talaga mauulit. Mas pagbubutihan pa natin sa susunod. Hindi pa ba kayo masaya sa pera natin? Malaking halaga din to. Siyempre, masaya. Kaya nga nakaka-addict magnakaw ng pere. Walang kahirap-hirap, di ba? Hehe. Panigurado, pritong manok na naman ang ulam namin. At may bonus pan soft drink. O paano, tara na. Hindi matanggal ang ngiti sa labi namin ng gabing yun. Dahil sa lahat ng naging lakad namin, iyon ang pinakamalaking halaga na nakuha naming tatlo. Pagdating ko naman sa bahay, ay maingat akong naglakad papasok sa loob ng silid ko. Nag-aalala ko na baka gising pa ng mga oras na yon si Lola Epang. Siya na lamang ang natitira kong pamilya. Ulila na ako sa mga magulang dahil namatay sila ng sabay sa isang aksidente. Ang sabi sa akin ni Lola Epang, lumubog daw ang barkong sinasakyan nila nang magbakasyon ang mga ito sa probinsya ni tatay sa Leyte. Bata pa lang ako nang mangyari yun, kaya wala akong ideya sa itsura nila noon. Dahil kahit isang larawan man lang ay wala silang iniwan sa akin. Akma na sanang papasok ako sa loob ng silid ko. Nagulat na lamang ako sa galit na boses ni Lola Epang mula sa likuran ko. Orle, saan ka na naman ba nagkaling, ha? Po, dyan lang po sa labas, nagpahangin lang po. Alam ba, kahit matanda na ako, alam ko kapag nagsisinungaling ka sa akin. Isa pa, hinahanap kita sa labas, pero hindi kita nakita. Ano po bang gusto niyong marinig, Lola? Nagsasabi naman po ako sa inyo ng totoo eh. Hindi ba ka malala ka, Orle? Alam ko na may ginagawa kayong masama ng mga kaibigan mo. Sa tuwing umaalis kayo ng gabi. Ano po? Ilang beses kita sinundan at hindi ko na kaya ang ginagawa mo. Mali na ito. Nagkakamali po kayo, Lola Epang. Mali po ang iniisip niyo. Hindi ako maaaring magkamali sa nakita ko. Nanahimik lang ako dahil ang gusto ko, ikaw mismo ang magsabi sa akin ng katotohanan. Ilang bahay ang pinasok niyong magkakaibigan para pagnakawan, ha? Magsalita ka. Humawik ka. Lola, wala po akong aaminin sa inyo. Abay, wala po kaming ginagawang masama. Huwag ka na tumanggi. Narinig kita. Narinig ko ang mga pinag-uusapan ninyo. Kung totoo pong narinig niyo kami ng mga kaibigan ko, bakit nagtatanong pa kayo kung kaninong bahay ang pinasok namin? Nangangahulugan lang po na hindi kayo sigurado sa sinasabi niyo sa akin. Ano sabi mo? Pasensya na po, Lola. Wala po akong panahon para makipagtalo po sa inyo. Hindi ko akalain. Nalalaki ka ng ganyan. Kahit nahuli na kita sa akto, tumatanggi ka pa rin. Sige na po, Lola. Papasok na po ako sa kwarto ko. Hindi pa tayo tapos mag-usap.
Makakasama po sa kalusugan yung magalit, Lola, kaya sige na po. Magpapahinga na po muna ako. Umiiwas ka. Dahil alam mo totoo mga sinasabi ko. Sa oras na magnakaw ka ulit, kalilimutan kong apo kita. Itatakwil talaga kita. Tandaan mo yan. Nanlamig ang buong katawan ko nang sabihin yun ni Lola Epang. Para bang may tinik na bumaon sa puso ko. Matagal ko nang itinatago sa kanya ang pagiging akyat bahay ko o magnanakaw. Ngunit hindi ko akalain na matagal na rin pala niyang alam ang tungkol sa mga pinagagagawa ko. Ano? Hindi ka na nakapagsalita. Takot ka na itakwil kita. Tama si Lola Epang. Takot akong itakwil niya ako. Kaya hindi ako nakapagsalita. Nang mga sandaling yun, hindi ako makatingin sa mga mata niya. Dahil totoo ang sinabi niya. Isa nga akong magnanakaw. Sa pagkakataong yun, bigla akong nahiya sa sarili ko. Hindi ko kayang matagalan ang ganong sitwasyon. Kaya sinubukan kong iwasan ang mga tanong niya. Pero bigla siyang nagsalita at bakas sa boses niya ang lungkot na parabang nauupos na kandila. Apo, tandaan mo, palaging may kabayaran ang lahat ng kasalanan gagawin mo. Kaya naman nakikiusap ako sa iyo. Itigil mo na ang pagnanakaw. Huwag mo na sanang hintayin na dumating ang araw na pagsisiyan mo sa huli ang mga ginawa mo. Tuluyan na akong hindi nakipagtalo kay Lola Epang dahil wala naman talaga ako sa katwiran. Kaya naman tahimik akong pumasok sa loob ng silid ko. Isinarado kong mabuti ang pinto. Saka ako nahiga sa katre. Maya-maya pa ay narinig ko ang yabag ng mga paa ni Lola Epang. Papasok sa kanyang silid. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Hanggang sa nakatulog ako nang hindi ko namamalayan. Kinabukasan, napabalikwas ako ng bangon nang marinig ko ang mga batong tumama sa dingding ng bintana ko. Lumapit ako roon dahil alam ko kung sino ang may gawa nun. Pagsilip ko, nakita ko sina Inok at Emil. Bakas sa mukha nila ang labis na pag-aalala. Napakunot ang noo ko dahil kakaiba ang ikinikilos nila. Inok, Emil, anong ginagawa niyo dyan? Orly, lumabas ka dyan. Mag-usap tayo, bilisan mo. Bakit? Ano ba problema? Basta halika na, Orly. Bilisan mo. Importante to. Dala ng kuryosidad sa kakaibang ikinikilos nila. Sa bintana ako dumaan at lumapit ako sa kanila. Si Inok, hinila niya ako palayo sa bahay. Saka nagpalinga-linga sa paligid na para bang may kinatatakutan. Ano ba kasi yun? Orly, Diyos ko. Si Mang Ben. O ano? Anong tungkol kay Mang Ben? Natagpuan siyang patay sa bahay niya. Ano? Teka, anak ng putya, paano nangyari yun? Natagpuan siya ng mga tanod sa bahay niya. Wakwak ng kanyang tiyan at naliligo na raw sa sarili niyang dugo. Nakaluwa daw yung mga laman loob at nagkalat daw yung mga yun sa sahig, pati sa higaan. Diyos ko po, sino naman ang gagawa nun sa kanya? Wala pang balita tungkol dun eh. Ang nakakakilabot sa nangyari, yung mukha daw ni Mang Ben. Basag at halos hindi na raw makilala. Pati yung mga mata niya, lumuwa daw talaga. Diyos ko, nakakadiri naman. Napaka-brutal naman ang ginawa sa kanya. Talagang brutal ang sinapit niya. Pero ang nakakatakot, nanggaling tayo sa bahay niya bago siya pinatay, di ba? Kinabahan ako sa sinabi niyo ni Inok. Hindi ako makapaniwala sa masamang ibinalita nila sa akin. Paano nangyari yun, Inok? Buhay pa si Mang Ben nang makita natin siya, di ba? Yun na nga ang pinagtataka ko eh. Hindi ko alam kung paano nangyari yun.
Ang masaklap pa, lumabas sa investigasyon ng mga pulis pagnanakaw ang motibo ng taong pumatay sa kanya. Baka kayo ang mapagbintangan, yari. Ano? Aba, imposible naman yun. Pagnanakaw lang ginawa namin Pero ang pagpatay kay Mang Ben, hindi namin yun magagawa, Emil. Tsaka isa pa, damay ka rin dun Alam ko. Pero di ba, kung yun ang dahilan, sino maniniwala? Kinakabahan ako. Paano kung may nakakita sa ating pumasok sa bahay ni Mang Ben? Yari! Huwag nga kayo maingay. Hinaan niyo lang ang mga boses niyo. Baka mamaya yan may makarinig pa sa atin dito Diyos ko, anong gagawin natin? Dito yata tayo sasabit Kailangan natin malaman kung sino ang totoong pumatay kay Mang Ben. Kung ganun, may ibang taong pumasok sa bahay niya. Tama ka, Inok. At baka nakita tayo ng taong pumatay kay Mang Ben. Nasa loob din siya ng mansyon nung mga oras na yun. Ay nako, Diyos ko po. Bigla naman akong kinalabutan sa sinabi niyo. Pero wala naman akong naramdamang may ibang tao ron. Ako meron, Inok. Meron akong naramdaman habang nasa loob tayo ng mansyon. Di ba, sinabi ko pa nga sa'yo. Sabi mo pa nga, huwag kitang takutin Oo nga no, naalala ko yun. Sinabi mong parang may nakatingin sa atin, yung ba? Oo, tama ka. Noong mga oras na yun, pinapanood niya lang tayo. Sa tingin ko, kilala niya tayo. Naku, natatakot na talaga ako. Tsaka, baka patayin tayo ng taong pumatay kay Mang Ben. Baka tayo ang isunod. Hindi yun ang iniisip ko, Inok Paano kung ibintang niya sa atin ang ginawa niya para siyang absuelto sa krimeng ginawa niya at tayo makulong? Naku po, ayoko makulong. Anong gagawin natin, Orly? Ewan ko, hindi ko rin alam. Naguguluhan ako. Mas mabuti siguro magpalamig na muna tayo. Mahirap na. Halos manginig ang katawan naming tatlo dahil sa labis na takot. Kahit na anong isip ko, wala talaga akong ideya kung sino ang pumatay kay Mang Ben. Pero dahil kami ang kumuha sa pera at nanloob sa bahay niya, malamang na kami talaga ang mapagbintangan na pumatay kay Mang Ben. Pero mangyayari lang yon kung may magsusumbong at may nakakita sa amin na ibang tao. Mukhang nagkatotoo na nga ang mga sinabi sa akin ni Lola Epang na balang araw daw ay baka pagsisihan ko ang maling nagawa ko. Pumagit na ang katahimikan sa aming tatlo at nag-isip kami ng paraan kung paano namin malalampasan ang pagsubok na yon. Diyos ko po, paano ba to? Baka mapagbintangan talaga tayo nito. Hindi tayo mapagbibintangan hanggat hindi natin sinasabi sa kanila na tayo ang kumuha ng pera ni Mang Ben. Ang tanong na lang, sino ang totoong pumatay sa kanya? Batay sa tinamo niyang mga sugat sa katawan, para bang ginamitan siya ng matalas at matulis na bagay na kasing talas ng blade. Kung nagkalat ang laman loob niya sa saig, grabe ang galit ng taong pumatay sa kanya. Iba talaga ang kutob ko sa nangyayaring to, Orly. Delikado ang buhay natin. Sa pagkakataong yun, may punto ang sinabi ni Inok. Kinabahan ako dahil hindi talaga biro ang sitwasyon namin, lalo na at meron nang namatay. Mas lalong gumulo ang isip ko nang sumilip sa bintana si Lola Epang. Masama ang tingin niya sa aming tatlo. Kaya, nagkatinginan din kaming magkakaibigan. Hindi tuloy napigilan ni Inok ang hindi magsalita tungkol kay Lola. Orly, bakit naman ganyan makatingin si Lola Epang? Nakakatakot naman. Para bang may alam siya. Tama ka, Inok. Alam niya ang ginawa natin. Ano? Teka, anong ibig mo sabihin alam? Sinabi mo ba sa kanya? Wala akong sinasabi sa kanya, Inok. Alam niya nang may ginagawa tayong kabalbalan sa tuwing umaalis tayo ng gabi. Nahuli niya tayong nagnanakaw. Alam niya rin kaya ang tungkol sa pagpasok natin sa bahay ni Mang Ben? Sa palagay ko hindi niya alam.
dahil nagtanong siya sa akin kagabi kung kaninong bahay raw ang pinasok natin. Diyos ko, mabuti naman. Pero, umamin ka ba sa kanya? Hindi, syempre. Hindi ako umamin sa kanya, no? Kaya nga nagtalo kami kagabi. Nakipagmatigasan ako. Pero hindi habang buhay na maitatago ko to sa kanya. Naku, malaking gulo yan pa nagkataon. Ano gagawin natin? Ito na nga ba at sinasabi ko eh. Tagilid talaga tayo. Orly, ayusin mo yan. Baka ipahamak tayo ni Lola Epang, ha? Hindi magagawa ni Lola Epang yun. Hanggat walang umaamin sa atin, hindi magiging problema si Lola. Mahirap na magtiwala. Ibang tao kami sa kanya eh. Ikaw lang ang kadugo niya eh. Kaya nga akong bahala kay Lola Epang eh. Basta, magpapalamig na muna tayong tatlo. Hindi na nagsalita si Inok at Emil dahil nagsalita na si Lola Epang. Orle, ano ba ginagawa ninyo dyan? May pinag-uusapan lang po kami, Lola Epang. Bakit diyan kayo nag-uusap? Pumasok kayo rito sa loob. Hindi na po sila magtatagal, Lola. Aalis na rin po sila kagad. Hala, sige. Tama na yan. At pumasok ka na rito sa loob. Opo, papasok na po. Nang umalis sa bintana si Lola Epang, saka ko naman hinarap sina Emil at Inok. Sige na, umuwi na kayo. Saka na lang ulit tayo mag-usap. Kung ganun, magpapaalam na kami. Basta yung mga napag-usapan natin ha. Ikaw na ang bahala kay Lola Epang. Oo, Emil, huwag na kayo mag-alala. Sabihan nyo na lang ako kapag may natanggap kayong balita tungkol sa kaso ni Mang Ben. Oo, babalitaan ka na lang namin. Kapag may naisip na kaming plano, babalik kami ulit dito ni Inok. O siya, sige na. Basta, sa gabi lang kayo pupunta rito ha, para walang makakakita sa inyo. Mag-iingat kayo. Isang tapik sa balikat ko ang itinugon nila sa akin. Hinintay ko muna silang makaalis, saka ko pumasok sa loob ng bahay namin. Nadatnan ko si Lola Epang. Nakaupo siya sa bangko, nagawa sa kawayan, at seryosong nakatingin sa akin. Ano pinag-usapan niyo ng mga kaibigan mo? Wala po, Lola. Nagsabi lang po ako na hindi muna ako sasama sa kanila. Sigurado ka ba? Yun lang ba talaga ang pinag-usapan ninyo? Opo, Lola. Wala na pong iba. Batay sa ekspresyon ng mukha niyo kanina, may kinatatakutan kayo, tama ba? Ha? Wala po. Wala po kami kinatatakutan, Lola Epang. Kung ano ba ang bagay na kinatatakutan ninyo, malalaman at malalaman ko rin yon. Pero apo, habang maaga pa, iwasan mo na sila. Wala silang maidudulot na maganda sa buhay mo. Wala pong dahilan para iwasan ko sila, Lola. Para po sa akin, mabuti po silang kaibigan. Inilalayo lamang kita sa panganib. Alam ko po ang ginagawa ko, Lola. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Dahil nasira na ang tiwala ko sa iyo. Kaya naniniwala ako na nagsisinungaling ka sa akin. Kung ganun po, hindi ko po sila lalayuan ha. Dahil lang po sa sinabi niyo, Lola Epang. Apo, bakit ba tigas na ulo mo? Hindi na mahalaga sa iyo ang nararamdaman ko. Mahal kita at ayoko mapahamak ka. Kaya sobra akong nag-aalala sa iyo. Mapapanatag lang ang loob ko kung lalayuan mo na ang mga kaibigan mo. Pasensya na po kayo kung pinag-aalala ko po kayo. Pero hindi niyo po ako mapipigilang sumama sa kanila, Lola. Patutunayan ko po na hindi po sila masasamang kaibigan. Hay nako, wala na akong masabi pa sa iyo. Sadyang nagbago ka na. Hindi ka na talaga nakikinig sa akin. Para hindi na umaba ang pagtatalo namin ni Lola Epang, gumawa ako ng paraan para malihis ang pinag-uusapan namin at nagtagumpay naman ako. Kalmado na siya nang tanungin ko siya. Bakit niyo nga po pala ako tinawag kanina, Lola? Para ibilin sa iyo, nabantayan mo muna ang bahay natin. Huwag kang aalis hanggat hindi pa ako bumabalik. Saan po kayo pupunta, Lola?
Sasadyain ko lang ang kaibigan ko sa kabilang baryo para bumili sa kanya ng mga mais na paninda at baka gabi na akong makauwi. Sasama na lang po ako sa inyo. Hindi na kailangan. Walang tao rito sa bahay. Pero Lola, Huwag nang matigas ang ulo. Maglinis ka na lang dito sa bahay. bakit po ba ayaw niyo akong isama sa lakad niyo? Dahil malayo yon at mahaba ang lakarin. Sundin mo na lang ang utos ko. Nagkakaintindihan ba tayo, ha, Orly? Opo. Mabuti naman kung gano'n. Hala, sige na. Magluto ka na ng tanghalian mo. Para pag nililis na lamang ang iisipin mo babaya. Tapos mag-igib ka rin ng tubig. Pambihira ka naman kasi bata ka. Iniaasa mo na lamang ang lahat ng gawain sa akin. Sa sobrang dami ng ibinili ni Lola Epang, lihim ako napangiti kasi naman bigla niyang nakalimutan ang tungkol sa hinala niya sa akin. Hindi nagtagal ay umalis na rin si Lola Epang. Ako naman ay naiwan sa bahay. Ginawa ko ang lahat ng mga ipinag-uutos niya para kahit papano mawala ang sama ng loob niya sa akin. Tindera ng nilagang mais si Lola Epang sa palengke. Sa tuwing nagpapaalam siya para bumili ng mais sa kanyang kaibigan, matagal itong bumalik, katwiran niya. Malayo ang baryong pinuntahan niya. Ang ipinagtataka ko lang, madalas siyang umalis ng bahay at kahit may mga mais pa siyang reserba, palagi niyang sinasabi sa akin na kailangan na naman niyang bumili ng mga mais sa kaibigan niya. Kagaya ngayon, habang naglilinis ako sa silong ng bahay namin, nakita ko ang isang sakong mais. Nakatago ito sa ilalim ng mga dayami. Kinabahan ako at nagdududa sa totoong dahilan ng pag-alis-alis ni Lola Epang. Sana naman mali ako ng iniisip. Pero saan kaya totoong pumunta si Lola? Hindi kaya meron din siyang tinatago sa akin? Ganito pala ang pakiramdam kapag nagdududa. Hindi maiwasang hindi mag-alala. Saka ko lang naintindihan ang naramdaman ni Lola Epang nang ako na ang nasa sitwasyon niya. Pagsapit naman ng gabi, biglang dumating sina Inok at Emil. Mabuti na lang at wala pa noon si Lola Epang. Pero nagulat ako nang malaman ko kung ano ang sadya nila sa akin. Ano sabi niyo? Babalik tayo sa bahay ni Mang Ben? Nasisiraan na ba talaga kayo ng ulo? Hindi kami nasisiraan ng ulo, Orly. Ito lang ang naiisip naming paraan. Ayoko. Hindi na yan kailangan eh. Kailangan nating gawin to. At pinag-isipan na namin to mabuti. Malay mo, baka bumalik din doon ang taong pumatay kay Mang Ben. Pero mas lalong delikado ang naiisip niyong gawin eh. Naisip niyo na rin ba na baka makita tayo ng mga tanod na nagro-ronda sa lugar na yun? Baka mas lalo lamang tayo mapahamak niyan eh. Pero Orly, tama ang sinabi ni Inok. Mas mapapanatag ang loob natin kung babalikan natin ang bahay ni Mang Ben. Gagawin naman natin yun para sa ikapapanatag ng loob natin eh. Para saan pa nga? Tahimik na, di ba? Huwag na natin palakihin ng gulo. Kalimutan na natin ang tungkol sa nangyari kay Mang Ben. Hindi ko makakalimutan ang tungkol sa nangyari kay Mang Ben, Orly. Pakiramdam ko may magagawa tayo para sa kanya. Wala na tayong magagawa para sa kanya, patay na siya. Basta, hindi ako sasama sa inyo. Nakikiusap ako sa iyo, Orly. Kahit ngayon lang. Sige na naman, Orly. Pagbigyan mo na kami ni Inok. Gawin natin to para sa ikatatahimik ng kalooban natin. Pero kasi, wala nang pero-pero, Orly. Dapat tulong-tulong tayong solusyonan ang problema natin. Walang mang-iiwan sa ere. Napatitig ako. Sa mga muka ng kaibigan ko, seryoso talaga sila sa naiisip nilang gawin. Ako naman ay nahihirapang magpasya dahil delikado talaga ang sitwasyon namin. Pero dahil mapilit ang mga ito, napapayag din nila ako. O siya, sige na nga. Papayag na ako. Pero ngayon lang to ha. Kaya lang wala pa si Lola Epang eh. Baka dumating siya at wala ako. Baka mas lalo akong magkaroon ng problema sa kanya. Mas maganda nga yun eh. Nakaalis tayong wala si Lola Epang.
para hindi niya malaman kung saan tayo pupunta, di ba? Di ba sabi mo, naghihinala na siya sa atin. Kaya tama lang to habang wala siya. Ano, tara na. Wala nang atrasan to at wala nang bawian. Sige na nga, kayo ang bahala. Dahil mapilit ang mga kaibigan ko, wala na rin ako nagawa para tanggihan sila. Totoo naman ang mga sinabi nila. Simula nang mamatay si Mang Ben, hindi na rin nawala ang bigat sa dibdib ko. Kaya namalayan ko na lang, kasama ko na silang naglalakad patungo sa bahay ni Mang Ben. Ngunit pagdating namin dun, ay bigla naman kaming natigilan. Kinakabahan ako sa gagawin natin eh. Baka mas lalo tayo mapahamak nito eh. Orly, isipin mo na lang na gagawin natin to para sa ikatatahimik ng konsensya natin. Teka, sandali lang. May mga tanod. Anak ng 7 kamote, oo. Pupunta sila rito. Tara, magtago tayo. Halos mataranta kami sa paghahanap ng pwede naming pagtaguan. Mabuti na lang at nakaisip ng paraan si Emil. Tumakbo kami papunta sa likod ng bahay ni Mang Ben. Dito. Dito tayo magtago. Bilisan nyo. Baka makita nila tayo. Sandali. Hindi tayo pwede magtago dyan. Baka mas lalo nila tayong paghinalaan kapag nakita nila tayo. Wala nang oras. Tara na. Dahil sa pag-aalala na baka makita kami ng mga tanod na papalapit sa bahay ni Mang Ben, agad kaming nagkubli sa likod ng bahay nito. Pinakiramdaman namin ang paligid at pigil pati ang paghinga namin. Maya-maya pa ay narinig naming nagsalita ang nangunguna sa pagroronda. Sinabi nitong may nakita raw siyang 3 tao na tumakbo sa lugar na pinagtataguan namin. Kinabahan ako at nag-alala. Nagkatinginan kami. Hindi namin alam kung paano kami makakaalis sa lugar na yon. Nang akma na sanang lalapit sa amin ang pinuno ng mga tanod, mabilis na kaming kumaripas ng takbo. Nakita nila kami, kaya hinabol nila kami. Dahil madilim, hindi nila kami nakilala hanggang sa tumigil sila sa paghabol sa amin at nakarating kami sa gitna ng kagubatan. Dahil sa naririnig pa namin ang ingay ng mga tanod, ipinagpatuloy namin ang pagtakbo ng walang tiyak na patutunguhan. Kahit tahimik na ang paligid, pakiramdam namin mayroon pa ring nakasunod sa aming 3 hanggang sa naramdaman namin ang matinding pagod. Magpahinga na muna tayo rito. Hindi ko na kaya. Pagod na ako. Diyos ko, buntik na tayo dun ah. Bakit naman kasi tumakbo ka kagad, Emil eh? Aba, alangan namang hintayin natin makalapit sa atin ang mga tanod na yun bago tayo tumakbo. Ikaw talaga, oo. Sandali, huwag na nga kayo maingay. Pakiramdaman niyo. Sa tingin ko, hindi tayo nag-iisa sa lugar na to. Teka, anong gagawin mo sa kahoy, Orly? Panigurado lang to. Para kasing may nakasunod sa atin eh. May sumusunod ba sa atin o wala? Sa tingin ko, mas kailangan natin ng sandata. Naligaw na tayo at hindi natin alam kung anong klaseng lugar to. Tama si Emil Inok. Kaya sige na. Dumampot ka na rin ng kahoy na maaari mo magamit panlaban sa taong aatake sa atin. Teka. Ito. Ayos na ba to? Oo. Basta kayang makasakit ng nilalang na magtatangkan lumapit sa atin. Okay na yan. Habang ginagawa namin ang paghahanda sa mga kahoy na dala namin, nagsipagtaasa naman ang mga balahibo ko sa katawan. Narinig ko rin ang kaluskos sa paligid na parabang nanggaling sa nilalang na may mahahabang mga kuko. Dahil doon, naging alerto ko sa paligid hanggang sa bigla na lang humangin ng malakas at may dumaan sa harapan namin. Si Inok ang agad na nagsalita. Ano yun? Parang may aninong tumakbo sa bahaging yun ah. Huwag ka nang maingay, Inok. Nakita ko rin yun. May nilalang sa paligid natin. Wala, ayoko na. Umuwi na tayo. Sira ulo ka ba? Paano tayo uuwi?
Inaligaw nga tayo, di ba? Tumigil na nga kayo. Talasan nyo na lang ang pakiramdam nyo. Dahil sa palagay ko, ang aninong nakita natin, hindi siya ordinaryong tao. Dahil sa kakaibang kaluskos sa paligid, itinutok namin ang kahoy sa unahan ng daan namin. Sabay kaming nagulat nang lumukso sa harapan namin ang isang nakakakilabot na nilalang. Umaangil siya na para bang galit na aso. Nakangisi pa siyang tumutulo ang malapot niyang laway. Kaya't lumitaw rin ang mga ngipin niya na para bang sa lagari. Matulis at mataas ang kanyang mga tenga. Mapupula ang kanyang mga mata na para bang nagbabagang apoy sa dilim. Napaatras kaming tatlo habang nanginginig ang mga kamay dahil sa labis na takot. Diyos ko, anong klaseng nilalang yan? Aswang! Aswang ang tawag dyan, Inok! Teka, anong gagawin natin? Lalabanan natin siya! Sabay-sabay naming itinutok ang kahoy sa aswang habang dahan-dahan siyang lumalapit sa amin. Maya-maya pa ay bigla itong nagsalita. Sa tingin niyo ba ay matatalo ako ng mga kahoy na dala niyo? Nagkakamali kayo. Hindi niyo ako matatalo sa ganyang paraan. Lumayo ka! Huwag mo kami sasaktan! Kayo talaga ang puntirya ko. Kaya bakit ko naman kayo lalayuan? Diyos ko, siguro siya ang pumatay kay Mang Ben. Anak ng putya! Kung ganon, aswang ang totoong pumatay kay Mang Ben! Huwag din niyo nga hayaang matalo niya tayo. Dahil kung hindi, mamamatay tayo rito. Wala kayong laban sa akin. Hindi ko hahayaan na makalabas pa kayo ng buhay sa kakahuyang ito. Oo, mahina nga man sa data namin kahoy. Pero hindi naman kami makakapayag na hindi kami makakalabas ng buhay sa kakahuyang to. Hindi rin ako makakapayag na hindi ko matikman ang dugo ninyo. Dahil sa gagawin ko sa inyo, kakalat ang mga laman loob nyo sa lupang kinatatayuan ninyo. Biglang nawala sa harapan namin ang aswang. Mabilis siyang kumilos na halos hindi namin makita ang galaw niya. Idagdag pa na madilim ang paligid at tanging ang konting liwanag lang mula sa buwan ang nagsisilbi naming tanglaw sa lugar na yon. Panay ang lingon namin sa paligid at sa bawat kaluskos na naririnig namin. Doon din namin itinutok ang kahoy. Nasaan ka? Magpakita ka sa amin! Nasa harapan niyo lang ako. Hindi niyo ba ako nakikita? Kahit na anong gawin namin, ay hindi namin makita ang aswang. Malayo siya at nagtatago lang sa kakahuyan. Umalingaw-ngaw ang malakas na tawa ng nilalang. Halatang pinaglalaroan niya kami ng mga oras na yon. Masama to. Hindi natin nakikita ang kalaban. Kailangan nating ipakita na hindi tayo natatakot sa kanya. Kayo na lang ang lumaban. Natatakot talaga ako eh. Mamamatay kang una kapag naging duwag ka, Inok. Diyos ko po, ayoko pang mamatay. Halos magkandaihi sa takot si Inok. Ngunit ako, pilit akong nagpakatatag. Ipinakita ko na hindi ako natatakot sa aswang. Ano? Magpakita ka, Limaw! Nasaan ka? Inutil! Hindi niyo ba ako nakikita? Pero kayo, kitang-kita ko. Nababasa ko ang takot sa mga mata niyo. Ano ba kailangan mo sa amin? Bakit mo kami ginugulo? Ang kasama niyo lang sana ang kailangan ko. Yung binatilyong nakaputing sando. Ha? Bakit ako? Anong dahilan at ako ang kailangan mo? Dahil anak ka
ng mga taong dumurog sa puso ko. Sinira nila ang buhay ko. Isa pa, galit din ako sa mga taong magnanakaw. Kaya pasensyahan tayo. Sabay-sabay ko kayong papatayin. Wala akong alam sa mga pinagsasabi mo. Patay na ang mga magulang ko. Kaya magpakita ka. Lumaban ka sa amin ng harapan. Wala kang laban sa akin. Kaya wag mo na akong hamunin. Bakit di mo ako subukan nang makita mo ang hinahanap mo? Nakakatawa talaga kayong mga tao. Masyado kayong mayabang. Kitang-kita ko kung gaano kayo kahina. Matitikman nyo ngayon ang kaparusahang nararapat para sa inyong mga magnanakaw. Orly, tinawag niya tayo magnanakaw. Kung ganun, kilala niya tayo. At tayo talaga ang puntirya niya. Panigurado yun. Anong gagawin natin ngayon, Orly? Aalamin natin kung sino siya. Hindi niyo na ako makikilala. Dahil hindi na kayo sisikatan ng araw. Ginagawa yan. Hindi sinasabi. Talagang gagawin ko. Dahil sa dami ng mga taong pinerwisyo ninyo, nararapat lang na mamatay kayo! Kinabahan ako nang marinig ko ang papalapit na kaluskos sa kinaroroonan namin. Nagulat ako nang biglang nagsalita ang aswang mula sa likuran ko. Sino ang tinitignan nyo dyan? Nasa likuran nyo lang ako, mga gugong! Sa paglingon naming tatlo, ako ang unang tinamaan ng kalmot sa likod ko. Ramdam ko ang sakit, kaya napasigaw ako ng malakas. Ang sakit ng likod ko! Hayop ka! Papatayin kita sa ginawa mo! Gumanti ako sa kanya ng hampas ng kahoy, ngunit mabilis siyang nakalayo sa akin. Hindi mo ako matatamaan, hangal ka! Hindi mo ako kaya dahil tao ka lang! Wala kang lakas na tulad ko! At ang mga kagaya mo, ginagawa lang naming hapunan! Magbabayad ka sa ginawa mo sa kaibigan ko! Nakita ko na sinugod ni Emil ang aswang. Ngunit bigo rin siya dahil sadyang mabilis kumilos ang nilalang. Sunod na umatake si Inok, pero hindi rin siya nagtagumpay. Kasunod nito ay inatake sila ng suntok ng aswang. Tinamaan sila sa kanilang sikmura. Bumagsak sila sa lupa habang namiminipit sa labis na sakit. Ano? Nasaan na ang tapang ninyo? Kahit masakit ang sugat ko sa likod, sinubukan ko pa rin atakihin ng aswang. Sa unang pag-atake ko, naiwasan niya yon. Ngunit hindi niya nailagan ang pangalawang hampas ko ng kahoy sa kanya. Tumama yon sa mukha niya. Nasugatan ko siya, kaya mas lalo siyang naging agresibo. Muli niya akong inatake ng kalmot sa likod. Masakit yon na para bang nahihirapan akong huminga. Dahil doon, nilakasan ko ang loob ko. Tumayo ako ng tuwid. Inabangan ko kung saan niya ako hahawakan at kung kailan niya ako aatakihin. Maigpit kong hinawakan ang kahoy. Sakto na may tulis ito sa dulo. Inihanda ko na ang sarili ko, lalo na ang katawan ko. Dahil alam ko sa gagawin ko, may posibilidad na tamaan niya ulit ako ng kalmot sa katawan. Wala na akong ibang naisip na paraan para mahuli ang aswang. Kaya ipinain ko ang sarili ko. Sa paglingon ko, nahuli ko siya. Hinawakan niya ako sa braso. Doon ko na agad siya sinaksak ng dulo ng kahoy. At dahil doon, tinamaan ko siya sa dibdib. Hindi pa ako nasiyahan. Inulit ko pa ang pagsaksak sa kanyang katawan. Malakas siyang umatungal na may kasamang pag-angil. Bumulwak ang dugo
Mula sa nabutas niyang dibdib, napaluhod siya sa lupa habang panay ang pag-angil. Dahil sa sobrang tiwala mo sa sarili mo, nasaksak tuloy kita. Ayan, namnamin mo ngayon ang sakit. Hindi mo ako basta-basta mapapatay. May kakayahan ako magpagaling ng sugat ko. Sige lang, magmayabang ka pa. Ang mahalaga, tinamaan kita. Isasaksak ko sana ulit ang kahoy sa katawan ng aswang, pero may dumating na 2 aswang at inatake nila ako. Napaatras ako. Mabuti na lang at nakatayo sina Inok at Emil. Nakabawi na sila ng lakas at handa na ring makipaglaban sa mga halimaw. Kailangan natin makatakas dito. Hindi nila tayo tatantanan. Orly, may tama ka sa likod at dibdib ah. Ayos lang ako, kaya ko to. Pero masakit. Sobrang sakit ng sugat ko. Kumapit ka sa braso ko, Orly. Huwag niyo akong alalahanin. Kailangan natin silang labanan. Natigilan ako nang makita kong tumayo ang pinuno ng mga aswang. Itinutok namin sa kanila ang hawak namin kahoy. Sige, lumapit kayo. Lalabanan namin kayo. Tumigil ang mga ito sa paghakbang at sabay na umangil. Nag-uusap sila sa pamamagitan ng mga kakaiba nilang huni. Mula sa harapan namin, kitang-kita namin ang paghilom ng sugat ng pinuno ng mga aswang. Kinabahan ako nang mapagtanto kong mahihirapan akong patayin siya. Anak ng kamote, oo. Paano nangyari yun? Kagaya ng sinabi ko, hindi mo ako basta mapapatay. Pero kayong tatlo, tiyak, mamamatay kayo rito! Mabilis silang sumugod sa amin. Nagkahiwalay kaming tatlo nang magkaroon kami ng tag-iisang kalaban. Ang 2 aswang ay para sa mga kaibigan ko. Ang pinuno naman nila ay agad na umatake sa akin ng kalmot sa dibdib. Ramdam na ramdam ko ang sakit ng sugat ko, pero kailangan kong lumaban para sa buhay ko. 2 magkakasunod na saksak sa tagiliran ang ginawa ko sa kanya. Saka ko siya pinaghahampas sa ulo. Ngunit sa kasamaang palad, naputol ang kahoy na hawak ko. Sakto namang natalo ng mga kaibigan ko ang kalaban nila. Hinila ko sila sa kamay para tumakbo. Tara na! Tumakbo na tayo! Mamamatay tayo rito! Agad kaming tumakbo sa pinakamabilis na paraang makakaya namin. Rinig na rinig naming tatlo ang malakas na sigaw ng mga aswang na humahabol sa amin. Hindi namin kayo tatantanan! Tandaan nyo yan! Bilis! Dito tayo! Tumakbo tayo! Bilisan nyo! Naku po, Diyos ko. Inahabol pa rin nila tayo. Dito tayo magtago! Kahit pa paano, hindi nila tayo maaamoy! Paano natin gagawin yun? Umaagos ang dugo mula sa sugat sa likod ko. Nang makita ng mga kaibigan ko ang malalim na kalmot sa likod ko, saglit silang tumigil sa pagtakbo at hinubad nila ang damit nila. Tinapal nila yon sa sugat ko. Saka namin ipinagpatuloy ang pagtakbo. Hindi nga nagtagal ay narinig namin ulit ang boses ng pinuno ng mga aswang. Ako na bahalang humabol sa kanila. Palibutan niyo sila. Harangan niyo ang posible nilang daanan palabas ng kakahuyang ito. Magmadali kayo! Nang marinig namin ang bagay na yun, mula sa pinuno ng mga aswang, kinabahan kami at binalot ng takot ang pagkatao namin. Malapit na kaming mawalan ng pag-asa na makakatakas pa kami sa mga aswang na humahabol sa amin. Pero nang makarating kami sa gilid ng ilog, biglang tumigil sa pagtakbo ang pinuno ng mga aswang. Ganon din ang kanyang 2 alagad. Tumigil sila sa pagtakbo. Oo nga no. Sandali, tumigil na rin tayo sa pagtakbo. Hindi ko na talaga kaya. Mula sa kinatatayuan naming tatlo,
ay kitang-kita naming natitigilan ang mga aswang. Luminga ang mga ito sa paligid na para bang may kinatatakutan. Hindi tayo maaaring tumuloy sa paghabol sa kanila. Meron akong nararamdamang malakas na enerhiya sa paligid. Hayaan na muna natin silang makatakas. Umalis na tayo rito. Nagtataka kami ng oras na yon dahil bigla silang umatras. Nagkatingin ang kaming tatlo, saka napatingin sa gawi ng mga aswang. Hala, ano nangyari sa kanila? Bakit sila tumigil? Sa palagay ko, may naramdaman sila sa lugar na to. Tama ka. Yung din na narinig kong sinabi ng pinuno nila. Kung ganun, tara na. Umalis na tayo rito. Sandali, sobrang sakit na ng likod ko eh. Sa tingin ko hindi ko na kaya. Orly, tignan mo. Pinapanood lang nila tayo at hindi sila umaalis oh. Kaya nga tara na. Baka bigla sila sumugod sa atin eh. Hindi sila makakalapit sa atin. May kinatatakutan sila sa lugar na to. Kahit nakatigil ang mga aswang sa bahaging yon, ay binalot pa rin ng takot ang dibdib ko. Kaya pinilit kong tumayo para sana umalis sa lugar na yon. Pero may biglang lumipad na nagliliyab na palaso mula sa likuran namin. Tinumbok ng palaso ang isang aswang na katabi ng pinuno ng mga aswang. Nagulat kami at sinundan namin ng tingin kung sino ang nagmamay-ari ng palaso. Ganun na lang ang gulat ko nang makita kong si Lola Epang ang pumana sa aswang. Bilisan niyo! Alalayan niyo si Orly! Lola Epang, ano pong ginagawa niyo rito? Ako dapat na magtanong yan sa inyo. Hala, sige na! Kumilos na kayo! Doon ko lang napatunayang si Lola Epang pala ang kinatatakutan ng mga aswang. Nagpakawala ulit ng palaso si Lola Epang at nagulat talaga ako sa husay niyang pumana. Tinamaan niya ulit ang isa pang aswang na katabi ng pinuno. Dahil doon, tarantang tumakas ang pinuno ng mga aswang. Iniwan niya ang kanyang mga alagad. Hala, sige na! Sumama kayo sa akin! Bilisan niyo! Maraming tanong ang nabuo sa isip ko habang nakatingin ako kay Lola Epang. Para bang ibang tao siya nang makita ko siyang may hawak na pana. Ngunit ang mas ikinabahala ko ng oras na yon ay ang tumitinding sakit ng sugat ko sa likod. Kaya naman, hindi ko na kinaya ang hapdi at nagsabi na ako sa mga kasama ko. Sandali lang. Ang sakit na talaga ng sugat ko, hindi ko na kaya. Hindi tayo pwedeng tumigil dito. Maraming aswang dito. Baka mapahamak tayo. Lola, hindi ko na po talaga kaya eh. Tiisin mo. Ginusto mo yan, hindi ba? Lola Epang, kahit saglit lang po. Orly, tama si Lola Epang. Baka mapahamak tayo rito. Tara na, umalis na tayo rito. Pilitin mo maglakad, Orly. Pero hindi ko na talaga kaya. Ang hapdi talaga ng sugat ko. Tinignan ni Inok ang sugat ko sa likod at maging siya ay nag-alala rin. Diyos ko, Lola Epang. Ang haba po ng kalmot sa likod ni Orly. Ano pong gagawin natin? Wala tayong magagawa dyan kundi ang piliting makarating sa kubo ko. Hindi yung malayo rito, kaya sige na. Alalayan ninyong maglakad si Orly. Iwan niyo na lang po ako rito. Talagang di ko na kaya eh. Orly, ano ka ba? Hindi ganyan ang pagkakakilala ko sa iyo ah. Sugat lang yan. Kaya labanan mo ang sakit. Tama ang kaibigan mo, Apo. Walang ibang makatutulong sa iyo, kundi ang sarili mo lang. Kaya halika na. Pilitin mong maglakad. Ang hirap tumayo eh. Ang hapdi talaga. Tara na! Bago ka pa maubusan ng dugo! Halos buhatin na ako ni na Emil at Inok para lang makaalis sa lugar na yon. At habang nararanasan ko ang sakit, napuno naman ng pagsisisi ang dibdib ko. Kung hindi na lang naging matigas ang ulo ko at hindi kami nagnakaw, marahil ay wala ako sa sitwasyong yon. Kaya naman, kahit namamanid na ang katawan ko, ay sinikap ko pa ring ihakbang ang mga paa ko. Lola Epang,
Hindi po tayo dapat umalis kanina. Pinatayin niyo na rin sana ang mga aswang na yun. Hindi sila madaling patay na po. Akala mo ba ay tuluyan ko na patay ang 2 aswang na kasama ng pinunong yon? Nagkakamali ka. Hindi sila mamamatay sa pana ko. Pansamantala ko lang silang sinaktan para mapigilan sila. Kaya halika na. Kailangan na nating magmadali bago pa humilom ang mga sugat nila. Ay naku, tara na nga. Ano ba? Hala, sige na. Bilisan nyo ng 3. Sumunod kayo sa akin. Nahihirapan talaga ako nun dahil sobrang hapdi talaga ng likod ko. Mahaba-haba rin ang nilakad namin at habang naglalakad kami, panay pa rin ang linga namin sa paligid. Para bang anumang oras ay may aatake sa amin. Ganon din si Lola Epang na hindi binibitiwan ang pana nito. Mabuti na lang at ligtas kaming nakarating hanggang sa itaas ng burol. Nakita namin ang isang maliit na kubo na gawa sa kawayan at kugon. Nakatayo yun sa gitna ng talahiban. Pero ang ipinagtataka ko, walang nababanggit na ganitong bahay sa akin si Lola Epang. Kaya mas lalong nagulo ang isip ko tungkol sa totoong pagkatao ng lola ko. Pagpasok namin sa loob ng kubo, ay agad na naupo ang mga kasama ko sa bangkong gawa sa kawayan. Ito talaga ang bahay ko. Dito ako madalas na tumatambay kapag tapos na akong magtinda ng mais sa palengke. Lola Epang, bakit ngayon ko lang po nalaman ang tungkol sa kubong to? Dahil ako lang ang dapat na makaalam sa lugar na ito. Dito ko'y tinatago ang mga sandata ko bilang manunugis ng mga aswang. Manunugis po kayo ng mga aswang? Ang ibig niyo pong sabihin, dito po kayo pumupunta sa tuwing umaalis po kayo ng bahay? Tama ka po. Tuwing gabi naghahanap ako ng aswang. Kaya nga natuklasan ko ang lihim ninyong 3 nang minsang mahuli ko kayo sa bahay ni Osme. Nagulat ako sa ipinagtapat ni Lola Epang. Maging ang mga kaibigan ko, hindi rin sila makapaniwala. Hiyang-hiya kami, lalo na ako, dahil ilang beses kong itinanggi kay Lola Epang ang gawain naming yon. Matagal ko na siyang kasama sa bahay, pero wala akong ideya na may ganun pala siyang itinatago sa akin. Lola, ano po bang klase ng aswang ang umatake sa amin kanina? Sila ang mga aswang na hanago ba? Babagi sila dahil mas malakas sila kumpara sa pangkaraniwang aswang. Kagaya na sinabi ko sa inyo, hindi sila basta-basta namamatay dahil kaya nilang magpahilom ng sugat nila. Magtatanong pa sana ako pero biglang gumuhit ang sakit sa sugat ko. Para bang may tumutusok-tusok na karayom sa laman ko at kapag kumikilos ako, mas lalong tumitindi ang sakit. Aray, napakasakit ng likod ko, Lola Epang. Gamutin niyo na po ako. Oo, apo, gagamutin kita. Hala, sige na, dumapa ka na sa katre. Diyos ko, napakarami mong sugat sa katawan. Agad akong dumapa sa katre. Pagkatapos ay binuhusan ni Lola Epang ng langis ang sugat ko. Mabisa ang langis na to na merong katas ng bawang dahil pinapatay nito ang lason mula sa kuko ng aswaga. Lola Epang, ang sakit ko. Ganyan talaga. Ganyan ang kalbot ng aswaga. Magagamot niyo pa po ba ang sugat ni Orly, Lola Epang? Oo, pero matagal bago gumaling. Siya nga po pala, Lola Epang. Paano niyo po nalamang nandun po kami sa lugar na yun? Nakita ko kayong umalis ng bahay. Nakita kong hinabol kayo ng mga tanod mula sa bahay ni Ben. Ano ba ginagawa niyo ron? Ikinuwento ni Emil sa matanda kung bakit kami naroon, pati na ang tungkol sa pagkamatay ni Mang Ben. At hindi na nagulat si Lola Epang. Nang mabalitaan ko nangyari kay Ben, alam ko ng aswang Hanagob ang may gawa nun sa kanya. Lola Epang, nang magkaharap po kami ng pinuno ng mga aswang,
Sinabi po niya na ako lang po ang kailangan niya. Sinabi rin po niya na galit siya sa magnanakaw dahil may naaalala siya. Hindi ko po maintindihan kung bakit sinabi niya po yun. Anong hindi mo naiintindihan, Apo? Yung pinuno po ng mga aswang, galit po siya sa mga magulang ko. May alam po ba kayo ron? Ang aswang na hanago ba ang totoong pumatay sa mga magulang mo? Hindi sila namatay sa aksidente. Nagsinungaling lang ako sa iyo. Lola Epang, bakit niyo po inilihim sa akin ang bagay na to? Dahil gusto ko na sanang ibaon sa limot na mga nangyari sa kanila. Kaya lang, muli kong nakita ang pinunong yan. Siya po ba ang pumatay sa mga magulang ko? Oo, Apo. Kaya na makita ko siyang hinahabol kayo, natakot ako. Dahil baka patayin ka rin niya. Ano po ang dahilan? At pinatay niya po ang mga magulang ko. Usapang pag-ibig, Apo. Hindi niya matanggap na nakipagtanan si Ellen kay Greg. Kaya pakiramdam niya, pinagnakawan siya ng iyong ama. Yun ang dahilan kung bakit galit siya sa magnanakaw. Kaya nagabing yun, nang makahanap siya ng pagkakataon, pinatay niya ang mga magulang mo. Kinuha niya rin ang singsing ng anak ko si Ellen bilang kabayaran sa kasalanang ginawa ng dalawa sa kanya. Hindi po pagnanakaw ang ginawa ni tatay kung tutuusin po. Siya pa ang nagnakaw sa mga magulang ko. Ngunit hindi yun maiisip ng isang baliw na kagaya ng aswang na yon. Ano po ang meron sa singsing ni nanay? Yon ang butya ng pagong. Nagtataglay yon ng kapangyarihan para maging malakas ang katawan at hindi tabla ng anuman sandata. Kung sino man ang may suot noon, tiyak na magkakaroon ng pambihirang kapangyarihan. Kung ganun po, nasa singsing ang lakas niya? Tama ka, Apo. Matatalo mo lang ang aswang na yon sa oras na makuha mo sa kanya ang singsing. Kilala niyo po ba ang pinuno ng mga aswang na hanagob? Ikinalulungkot ko, Apo. Ngunit ang mga magulang mo lang ang nakakakilala sa kanya. Paano niyo po nasabing tungkol sa pag-ibig ang dahilan ng pagkamatay ng mga magulang ko kung hindi niyo po siya nakilala? Dahil minsan ko na siyang nakaharap sa lamanan at sinabi niya ang kanyang dahilan na siya nga ang pumatay sa mga magulang mo. Kaya nga naging manunugis ako ng aswang na dahil doon. Kaya po ba gusto niya akong patayin dahil alam po niyang ako ang anak ni na Ellen at Greg? Tama ka, Apo. Ganun nga. Dahil sa naging pag-uusap namin ni Lola Epang, gulat na gulat naman ang mga kaibigan ko. Grabe, Orly. Hindi ako makapaniwalang may ganyang kwento ang mga magulang mo. Parang sa pelikula lang nangyayari yan Oo, Inok. Ako nga rin di makapaniwala sa nalaman ko. Pero magbabayad ang hayop na pinunong yun. Babawiin ko sa kanyang singsing. Ngunit, mapanganib ba naiisip mo, Orly? Tama si Emil, Apo. Kailangan ng matinding paghahanda sa plano mong yan. Nang dahil lamang sa pagiging magnanakaw namin, napasok kami sa ganitong klaseng gulo. Kaya siguro binalikan kayo ng mga taong pinagnakawan ninyo na hindi ninyo alam na isa palang aswang na hanagob. Ang dalawang aswang kanina na kasama ng pinuno, yun marahil isa lang sila sa mga naging biktima nyo na naghihiganti rin sa inyo. Ngunit sa iba naman dahilan. Sa dami po ng mga taong pinagnakawan namin, hindi na po namin alam kung sino sa kanila ang nagiganting aswang na hanagob. Yan na nga ba ang sinasabi ko? Kasalanan ko rin naman dahil pinabayaan kita sa ganyang klaseng gawain. Sana pala, nung una pala kitang nahuli ay pinigilan na kita. Hindi na sana humantong pa sa ganito. Huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo, Lola Epang. Hindi ko maiwasang hindi magsisi.
Natatakot ako na baka ikaw pa ang lumayo sa akin kapag pinagsabihan kita. Pasensya na po kay Lola Epang. Pangako po, magbabago na po talaga ako. Sabay-sabay rin na humingi ng tawad ng mga kaibigan ko at nangako na magbabago na. Pagkatapos naming mag-usap, ay bigla ko namang naramdaman ng antok at agad akong nakatulog. Kinabukasan, ay agad na nagpaalam ang mga kaibigan ko para umuwi na sa kani-kanilang bahay. Kaya kaming dalawa na lang ni Lola Epang ang naiwan sa kubo niya. Pagkalipas ng 3 araw na pamamalagi ko sa kubo, maayos na ang pakiramdam ko, ngunit hindi pa ganap na magaling ang mga sugat ko. Nakita ko si Lola Epang na may dalang panak para ibigay sa akin. Ano pong gagawin ko rito, Lola Epang? Yan ang gagamitin mo sa data laban sa mga aswang na halagob. O heto, kunin mo itong bote ng langis. Ibuhos mo sa dulo ng talim ng pana mo. Kaya ko po ba talagang makipaglaban sa mga aswang na yan, Lola? Oo naman. Bilib nga ako sa iyo. Kahit kahoy lang at sa data mo, nagawa mo pa rin makipaglaban sa mga aswang. Hindi nga rin po ako makapaniwala na magagawa ko yun. Siguro po dahil sa mga kaibigan ko na hindi ako iniwan hanggang sa huli. Ipinagbabalaki ko ang mga kaibigan mo, Apo. Kahit hinusgan ko sila sa umpisa, pinatunayan nilang tunay silang kaibigan sa iyo. Pagkatapos naming mag-usap ni Lola Epang, ay nagpaalam ito na maghahanap muna ng mga halamang gamot para sa sugat ko. Pagkalipas ng 1 oras, dumating naman ang mga kaibigan ko. Heto, dinalan ka namin ni Emil ng mga pinaglumaan naming damit. Bakit naman dinala niyo pa ako ng damit? Para namang di ako uuwi sa bahay namin, pambira kayo. Huwag ka na nga magreklamo. Inutusan kami ni Lola Epang na wag mo nang pumunta sa bahay niyo. Ano? Pero bakit daw? Nakita kasi ni Lola Epang na may mga taong umaaligid sa bahay niyo. Umiiwas lang siya na baka masundan kami pag pumunta kami rito. Ito naman ang dala kong mga prutas. Kainin mo nang lumakas ka kagad. Salamat sa inyo mga tol ha. Pasensya na kung nangyari to sa inyo. Pambihira ka naman, oo. Magkakaibigan tayo, di ba? Wala, sige na. Itabi mo na yan. Teka, kumusta na ba ang sugat mo? Eto, masakit pa rin. Pero naigagalaw ko na ang katawan ko kahit papano. Patingin nga ako ng sugat mo. Tumalikod ako at siya ang nagtaas ng damit ko para makita niya ang sugat ko sa likod. Dahil nakita nila ang sugat ko, si Enoch ang mas nag-alala. Nakita na ba ito ni Lola Epang? Hindi pa, bakit? Mas lalong namagaan sugat mo, Chong. At nangingitim na ang paligid. Aba, bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin halos gumagaling yan? Kalbot kasi yan ng aswang. Sabay kaming napalingon 3 sa pinagmulan ng boses. Nakita namin si Lola Epang na may mga dalang halamang gamot. Mahirap talagang pagalingin ang sugat na gawa ng aswang. Lalo na, at hindi naman talaga ako maggagamot. Pero ginagawa ko naman ang lahat para gumaling siya. Teka, dala niyo na ba ang ibinili ko sa inyo? Opo, Lola Epang. Teka, Emil, anong ibinilin? Nagpadala kasi ako sa kanilang dalawa ng insenso at kamagyan para sa pangontra gagamitin ko sa mga aswang. Alam ko rin po ang tungkol sa insenso at kamangyan. Mabisang panlaban po ito sa mga aswang. Kung minsan naman, ginagawa itong pulbos para bulagin ang mga aswang. Naku, tamang-tama. Ako na lang po magdadala sa pulbos na gawa sa insenso at kamangyan. Dapat magkanya-kanya tayo ng mga gagawin para wala talagang laban ang mga aswang na yun. Tama si Enoch. Yun ang tamang pagpaplano. At teka, wala bang nakakita sa inyo pagpunta nyo rito? Wala po, Lola Epang. Nang araw din na yun, ay inabala namin ang aming mga sarili
sa paggawa ng mga sandata at sangkap sa pangontra laban sa mga aswang na hanagob. Tumagal ang paghahanda namin ng halos 2 araw. Dahil naman sa patuloy na panggagamot ni Lola Epang, tuluyan na ngang gumaling ang sugat ko. Pagsapit ng gabi, habang nagpaplano kaming pumunta sa kakahuyan, ay bigla kaming nakarinig ng alulong ng mga aso sa paligid. Kasunod ng angil na para bang nasasaktan. Natigilan kami sa paghahanda ng mga sandata at naging alerto kami sa paligid. Bilisan niyo. Siguraduhin ninyong handa na ang mga armas ninyo. Lalong-lalo ka na, Orly. Opo, Lola. Kahit anong mangyari, siguraduhin mong mababawi mo ang singsing ng nanay mo. Sa aswang gayon. Isang tango ang itinugon ko kay Lola Epang at inihanda ko na ang sandata kong pana. Panay din ang silip sa bintana ni Inok at halata ang takot sa kanyang mga mata. Lola Epang, malakas po ang kutob kong natunto na tayo ng mga aswang na hanagob. Hay nako. Kanina ko pag alam niyan, Inok. Kaya nga nagkakagulo na ang mga aso sa paligid. Tiyak, nandito sila aatake. Huwag kayo mag-alala. Dahil bago ako nagpunta rito, humingi na ako ng tulong sa mga tanod. Teka sandali. Naniwala ba silang may mga hanagob sa lugar natin? Oo, Orly. Nung una nga ayaw nila maniwala eh. Pero dahil sinabi ni Inok, napaniwala namin sila. Sabi ko pumunta sila rito. Talagang maniniwala sila, Orly. Dahil lumabas sa investigasyon ng mga pulis na mabangis na nila lang daw ang pumatay kay Mang Ben. Kaya inisip ng mga tao na baka nga may aswang sa baryo natin. Ayos. Mabuti naman kung ganun. Pero may iba pa akong natuklasan. Ano yun, Inok? Nang mamatay si Mang Ben, nawala naman si Mang Osme. At hanggang ngayon, hindi pa rin siya nahahanap. Ano? Hindi ba't sabay silang pinagnakawan natin? Nung gabing yun? Oo nga. Kaya nga hinahanap nila si Mang Osme. Kasi ang sabi ng ilan, baka raw siyang pumatay kay Mang Ben at isa siyang aswang. Usapang kubrador at magtataya sa wedding ang tinitignan nilang motibo sa nangyari. Hindi nagkabayaran, kaya nauwi sa patayan. Diyos ko, hindi kaya pumunta ng gabing yun si Mang Osme sa bahay ni Mang Ben para kunin ang panalo niya sa wedding? Pagkatapos, nang ibibigay na sana ni Mang Ben ang panalo nito, ay nakita naman niyang wala na yung pera sa aparador niya dahil doon. Inisip ni Mang Osme na niloloko siya ni Mang Ben, kaya pinatay niya to. Nangyari ang lahat ng yon dahil ninakaw natin ang pera ni Mang Ben. Diyos ko, tumutugma na ang lata. Malinaw na kasama tayo sa naging dahilan ng pagkamatay ni Mang Ben. Ano gagawin natin? Maaring ganun nga ang nangyari sa kanila. Ngunit hindi pa rin tayo nakakasigurong si Osme nga ang pumatay kay Ben. Kaya huwag tayong bumatay sa hinala lang. Bigla kaming natigilan. Dahil maaaring tama ang sinabi ni Lola Epang. Maya-maya pa ay muling naulit ang ingay sa paligid. Lola Epang, kumukulo po ang bote ng langis na may katas ng bawang. Nariyan na sila, Apo. Humagda na kayo! Pagkasabi nun ni Lola Epang, agad kaming naganda. Narinig din namin ang ingay ng mga tanod sa labas ng bahay namin. Dumating na ang mga tanod! May kasama na tayo! Salamat sa Diyos! Tinupad niya ang dasal ko! Masayang sumilip ang mga kaibigan ko sa bintana. Wala silang takot na lumabas ng bahay para samahan ang mga tanod. Ako naman ay naiwan sa tabi ni Lola Epang habang hawak ko ang pana. Malakas ang kulo ng langis. Nangangahulugang kasama nila ang pinuno ng mga aswang. Kung ganito po sila ka-agresibo, nangangahulugang makikipagsabayan na po sila sa atin para patayin kami, Lola. Yan naman ang malaking pagkakabaling ginawa nila. Ang lumusob sila sa teritoryo ko. Habang nag-uusap kami ni Lola Epang, ay nagkagulo na sa labas. Lola Epang,
Ano pong gagawin natin? Basta dito ka lang sa loob. Gagawin natin ang plano. Ikukulong natin dito ang pinuno ng mga aswang. Paano po mga kaibigan ko, Lola? Magtiwala ka sa kanila. Kaya nila itong malampasan. Lumapit si Lola Epang sa pintuan. Sadya niyang binuksan yun upang kumagat sa plano namin ang pinuno ng mga aswang. Kaya kitang-kita ko ang mga halimaw na umatake sa mga tao. Ngunit hindi sila umubra sa mga sibat ng mga tanod hanggang sa isa na lang na hanagob ang natira at pinagtulungan nila ito. Ngunit malakas ang aswang. Walang makalapit sa kanya ni isa. Habang nagkakagulo sila sa labas, nanumbalik na naman ang kaba sa dibdib ko dahil sa kakaibang lakas ng aswang na yon. Napatayo ako para sana tulungan sila. Ngunit humarang si Lola Epang. Pabayaan mo sila. Dito ka lang. Pero nahihirapan na po mga kaibigan ko. Pati na po mga tanod. Panoorin mo kung paano sila makipaglaban sa mga aswang. Ang mga kalalakihang nakita ko ay biglang dumami. Nadagdagan kasi ang mga tanod na kumalaban sa nag-iisang hanagob. Tuluyan na silang nagkagulo dahil lumalaban talaga ang aswang na yon. Nang mahawakan siya ng mga kaibigan ko, doon na umatake ang mga tao. Lola! Nahuli na siya! Sabi ko naman sa iyo, Apo, tignan mo kung paano siya papatay ng mga tao. Kapag nangyari yon, biglang lilitaw ang pinuno nila. Kaya humanda ka. Hindi ko inalis ang tingin ko sa mga nagkakagulong mga tao. Nakita ko sina Inok at Emil na tumulong na rin sa pag-atake sa aswang. Nakita ko kung paano nila ito pinagtulungan at dahil maliwanag ang sikat ng buwan, ay malinaw kong nakikita ang mga tinamong sugat ng mga aswang. Nakita ko rin ang kakaibang anyo nito at talagang nakakakilabot ang kanyang itsura. Gumaganti siya ng kagat sa mga taong umaatake sa kanya. Pumapalag din ito sa mga saksak ni Emil at Inok. Pero lamang pa rin ang lakas at diskarte ng mga tao. Kahit nahihirapan sila sa nag-iisang aswang, gumawa pa rin sila ng paraan kung paano nila ito mapapatumba. Gustong-gusto ko nang tumulong ng oras na yon. Pero mas pinaghahandaan ko ang pagdating ng pinuno ng mga aswang. Sa huling pag-atake ng mga tao, sabay-sabay nilang sinaksak ng sibat ang katawan ng aswang na hanagob. Umalulong siya ng malakas at hindi ko na nakita kung paano ito pinatay. Dahil isinarado ni Lola Epang ang pinto, dumating na kasi ang pinuno ng mga aswang kasama ang mga alagad niyang hanagob. Pero nagulat kami ni Lola Epang dahil sinira ng mga ito ang bintana. Umatras si Lola Epang at itinutok niya ang kanyang pana sa mga kalaban. Ganon din ang ginawa ko sa pana ko. Hanggang sa tuluyang nakapasok sa loob ng bahay ang pinuno ng mga aswang na hanagob. Tumayo siya katabi ng dalawa niyang alagad. Akala niyo ba? Hindi ko alam na may inianda kayong patibong sa loob ng bahay na ito. Ano? Hindi gagana ang pagontra niyo sa akin. Kalokohan! Imposible ang sinasabi mo. Patunayan mo ngayon kung talagang mabilis ka, hayop ka! Apa, mag-iingat ka! Hindi kayo mananalo sa akin. Kung pinaghandaan niyo ang paglusog ko, pinaghandaan ko rin kayo! Nagulat na lang ako nang tamaan ng kalmot ng aswang ang dibdib ni Lola Epang. Bumalandra siya sa dingding at hindi agad nakabangon. Kaya naman, pinana ko ang aswang na umatake kay Lola Epang. Nang lalagyan ko na sana ulit ng palaso ang pana ko, tinamaan naman ako ng suntok sa dibdib mula sa pinuno ng mga aswang. Pasadsad akong bumagsak sa sahig, pero agad din akong nakabangon. Magkakasunod na palaso ang pinakawalan ko
at tumama ang mga yon sa katawan ng dalawa nitong alagad. Hindi ko tinigilan ang mga ito hanggang hindi sila lumalabas ng bahay. Kaya naman, naiwan sa loob ng bahay ang pinuno nila. Narinig ko na lang na pinagtulungan ng mga tao ang dalawang aswang na hanagob. Saka ko binalingan ang kalaban ko. Muli kong hinila ang tali ng pana para asintayin ulit ang pinuno ng mga aswang. Pero mabilis ang aswang. Hindi siya mahuli ng paningin ko. Para siyang hangin na bigla na lang sumusulpot sa harapan ko. Kaya tinamaan niya ako ng suntok sa sikmura. Pero hindi ko binitiwan ang pana ko. Sunod-sunod akong nagpakawala ng mga palaso. Ngunit tumatama lang yon sa dingding. Mahina ka talaga. Manang-mana ka. Sama mong inutil. Pinatay mo sila. Kaya papatayin din kita, hayop ka! Sige lang! Ubusin mo ang palaso mo. Umatake ka lang hanggang gusto mo. Pero kapag tapos ka na, ako naman ang aatake sa'yo. Naramdaman ko ang pagtama ng sipa niya sa katawan ko. Humampas ako sa dingding at tuluyang nasira yun. Hindi namin magawa ang plano dahil nagulat kami sa lakas at bilis ng kalaban namin ni Lola Epang. Nakita ko naman ang matanda na nakabangon na at naglalagay ng langis sa talim ng kanyang mga palaso. Mabuti na lang at hindi pa siya napapansin ng aswang. Maya-maya pa ay umatake ulit ang aswang sa akin. Inasinta ko siya ng palaso sa noo niya. Pero naiwasan niya yon at tumama sa dibdib ko. Ang kalmot niya. Ang sakit ng dibdib ko! Apo, ang singsing niya! Naroon ang lakas niya! Sa tingin niyo ba, ay hahayaan kong makuha niyo ang singsing ko? Itinaas ng aswang ang kamay niya at hindi niya inaasahang patatamaan ko yon ng palaso. Bumangon at lumampas ang palaso ko sa palad niya. Kaya napasigaw siya ng malakas. Hindi! Ang kamay ko! Binutas mo ang kamay ko, hayop ka! Patikim pa lang yan dahil babawiin ko na sa'yo ang singsing ng nanay ko. Sinugod ko ang aswang na hanagob. 2 hampas ng pana sa ulo ang ginawa ko, sabay tutok sa kanyang noo. Ngunit nakaiwas siya, kaya sa balikat siya tinamaan. Hayop ka! Ang sakit ng ginawa mo sa balikat ko! Ako naman ngayon ang aatake sa'yo! Hindi ka makakalapit dahil patatamaan kita ng palaso ko. Hetong sa'yo! 2 beses pa akong nagpakawala ng palaso. Ngunit tumama lang ulit yun sa dingding. Hindi mo ko matatamaan! Mas mabilis ako kesa sa mga palaso mo! Bilis mong kumilos. Malapit nang maubos sa mga bala ko. Mabuti naman at alam mo, wala kang panama sa kakayahan ko. Magiging ganap lang ang lakas ko kapag napatay na kita. Para sabihin ko sa'yo, hayop ka. Hindi mangyayari yun. Minamaliit mo ba ang kakayahan ko? At yung kamay mo na may hawak na pana, ang dapat yan binabali! Hindi ako magpapatalo sa'yo. Hayop ka! Paulit-ulit ako nagpakawala ng palaso. Sunod-sunod yun. Ngunit, daplis lang itong tumatama sa katawan ng pinuno ng mga aswang. Mabilis siyang lumapit sa akin. Pagkatapos, hinawakan niya ako sa tigkabilaan kong balikat, kaya hindi ako nakagalaw. Nabitiwan ko rin ang pana ko dahil sa labis na sakit. Bitiwan mo ako! Bumabaw na mga kuko mo sa balikat ko! Aray! Napakasakit ng kuko mo na para bang may kasamang apoy nakakapaso! Alisin mo yan! Ano? Masarap ba? Naramdaman kong umagos ang dugo ko sa dibdib ko. Maya-maya pa ay bigla siyang napaigtad. Pagtingin niya sa likuran niya, 5 palaso
ang nakita niyang nakabaon sa likod niya. Pinana siya ni Lola Epang. Sinamantala ko naman ang pagkakataon na hindi siya nakatingin sa akin. Hinugot ko kagad ang singsing sa kanyang daliri. Nakuha ko yun. At nang muli siyang tumingin sa akin, siniko ko siya sa mukha. Kaya naman, tumalsik siya sa tabi ni Lola Epang. Dahil dun, ay binihag niya ang matanda. Habang nakatutok ang matulis niyang kuko sa liig ni Lola Epang, sakto namang dumating na ang mga kaibigan kong sina Emil at Inok. Nagulat sila dahil biyag ng pinuno ng mga aswang na hanagob, si Lola Epang. Nagkatamaan pa kami ng tingin ni Inok, kaya pasimple niyang dinukot sa bulsa niya ang pulbos ng insenso at kamangyan bilang bahagi ng plano naming tatlo. Ibalik mo sa akin ang singsing ko! Magnanakaw ka talaga! Hindi mo to pag-aari. Gunggong ka! Orly! Tignan mo! Nagpapalit siya ng anyo! Diyos ko, bakit mas lalo siyang tumaas at nagmistulang halimaw na malaking aso? Orly, yan ang totoong itsura ng hanagob. Ibig sabihin, nag-aalala siya na baka mapatay natin siya dahil wala na sa kanya ang kapangyarihan niya. Kung ganun, nabawasan pala ang lakas niya, ha? Wala akong alam sa mga pinagsasasabi ninyo. Kahit wala sa akin ang singsing, malakas pa rin ako. Diyan ka nagkakamali, Gunggong! Dahil kapag nasugatan kita, hindi mo na mapapagaling ang sugat mo! Pati ang palasong nakabaon sa likod mo. Unti-unti ring lalamunin ang laso ng laman mo. Kaya wala ka ng takas ngayon. Kayo ang walang takas. Dahil uubusin ko kayo ritong lahat! Nanlaki ang mga mata ko nang tuluyang isaksak ng aswang na hanagob ang kuko niya sa liig ni Lola Epang. Kaya napasigaw ako ng malakas. Lola! Hayop ka! Sinaktan mo ang lola ko! Sumugod ako sa aswang. Pinagsususuntok ko siya gamit ang kamao ko na merong suot na singsing ng mutya ng pagong. Bawat suntok ko ay dinamdam niya yon na para bang nadudurog ang kanyang buto sa muka. Lumapit si Inok sa amin at malapitan niyang binuhusan ng pulbos na insenso at kamangyan ang muka ng aswang na hanagob. Kaya napasigaw ito ng malakas habang nagwawala. Ba't ako? Ba't ako? Wala akong nakita! Anong ginawa ninyo sa akin? Mga tampalasan kayo! Ano ka ngayon? Bulag ka na! Emil! Sige na! Gawin mo na! Lumapit sa amin si Emil at ibinuhos niya sa bibig ng aswang ang langis na may katas ng bawang. Dahil dun, umangil ang pinuno ng mga aswang ng malakas. Hindi! Ang init ng ipinainom niyo sa akin! Parang unti-unti ako nangihina! Mas manghihina ka pa sa gagawin ko sa'yo. Diablong buang ka! Malakas kong sinuntok ang kanyang dibdib hanggang sa sumuka siya ng dugo. Unti-unti ring nawala ang kulay ng mga mata niya. Nawala rin ang mga pangil niya at naglaho ang balahibo niya sa katawan. Bumalik siya sa pagiging tao at nanlaki ang mga mata namin nang makilala namin kung sino ang pinuno ng mga aswang na hanagob. Ikaw? Oh, ako nga. Anak ng si Mang Binyala! Kung ganun hindi ka papatay. Eh, sino natagpo ang patay sa bahay mo? Si Osme. Pinatay ko siya. Dahil nahuli niya ako nagpalit ng anyo bilang aswang. Napakasama mo. Ang dapat talaga sa'yo, mamatay na rin! Kayong lahat ng masama. Ninakaw ninyo ang pera ko. Nagagamitin ko sana para sa pagbabago ko. Kayong dapat na mamatay! Bumatak ang luha ni Mang Ben at napahandusay siya sa sahig habang sumusuka ng dugo.
Wala ring tigil ang pagbulwak ng dugo mula sa mga nakabuka niyang sugat. Sa harapan naming tatlo, unti-unting nilamon ng apoy ang katawan ni Mang Ben. Saka ko lang naalala si Lola Epang na nakahiga sa sahig. Nilapitan ko siya at kinandong ang ulo niya. Pinipigilan ko ang dugo mula sa leeg niya. Lola Epang? Lola Epang, huwag niyo po akong iiwan, ha? Huwag kang umiyak. Tanggap ko nang mamamatay ako. Huwag niyo pong sabihin yan, Lola. Lola Epang, lakasan niyo lang po ang loob niyo. Lola, dadalhin po namin kayo sa ospital. Hindi na. Alam kong hindi na ako aabot. Lola, ano ba? Lumaban po kayo, Lola. Hindi ko na kaya. Sa bilis ng pagkalat ng kamandagdag aswang sa dugo ko, malabo na makaligtas ako. Habang yakap ko si Lola Epang, ramdam ko ang paghabol niya ng hininga. Parang binabayo ng maso ang dibdib ko dahil sa takot. Lumapit na rin sa amin ang mga tao. Nasaksiyan nila ng bawian ng buhay si Lola Epang. Napasigaw ako ng malakas dahil sa labis na sakit. Galit na galit ako sa sarili ko dahil si Lola ang naging kapalit sa mga kasalanang ginawa ko. Lahat kaming magkakaibigan ay nagdalamhati sa pagkawala ni Lola Epang. Kahit 5 linggo na lumipas, magmula nang mamatay si Lola Epang, ay hindi ko pa rin matanggap ang nangyari. Ngunit sa lahat ng mga pinagdadaanan ko, hindi ko iniwan ang mga kaibigan ko. Malungkot ako nagpaalam kay Lola Epang habang nakatayo sa harap ng puntod niya. Nagpasalamat din ako sa kanya dahil nakasama ko siya sa laban namin sa mga aswang na hanagob. Orly, tol. Mauna na kami sa'yo, ha? Sige, salamat tol. Makakalimutan mo rin ang nangyari, tol. Basta kapag kailangan mo ng tulong at kausap, nandito lang kami para sa'yo. Salamat Sige na, mauna na kayo. Susunod na lang ako. Nang makaalis ang mga kaibigan ko, binalingan ko ulit ang puntod ni Lola Epang. Iniwan ko sa kanya ang singsing. Saka ko umalis sa sementeryo. Mag-isa na akong namuhay noon at ako ang pumalit kay Lola Epang bilang tindero ng nilagang mais sa palengke. Sa kasalukuyan ay may sarili na akong taniman ng mais. Ako na ang tumutulong sa mga tao. Ako na ang pinagnanakawan ng mga tauhan ko. Kapag nauhuli ko sila, binibigyan ko sila ng pagkakataong magbago. Palagi kong sinasabi sa kanila na merong buhay ang maaaring mawala kapag ipinagpatuloy nila ang pagnanakaw. Kaya naman, hindi lingid sa lahat na ang mga kinuha ko na trabahador sa maisan ko ay ang mga kagaya kong magnanakaw noon. Napilit kong binibigyan ng pagkakataon para makapagbago at maitama ang mga pagkakamaling nagawa nila sa kanilang buhay upang maging isang mabuting mamamayan at maging inspirasyon sa iba na wag nang gumawa ng hindi tama. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at sana ay may napulot po kayo na magandang aral. Sa kwentong inyong napakinggan, pinatutunayan lamang na ang pagnanakaw ay hindi kailanman nagiging tama kahit ito'y pagtakip sa kahirapan o pagtatago sa likod ng dahilan. Mali ito sa mata ng tao dahil sinisira nito ang tiwala. Mali ito sa mata ng batas dahil may kaparusahan ang pagkuha ng hindi sayo. At higit sa lahat, mali ito sa mata ng Diyos sapagkat nilalabag nito ang kanyang malinaw na utos
at ang katarungang kanyang itinatag. Ang pagnanakaw ay hindi lamang pagkuha ng bagay. Ito ay pag-agaw sa dangal, kapayapaan at tiwala ng kapwa. Sabi nga sa Exodo, Kabanata 20, Talata 15, huwag kang magnanakaw. Sabi rin sa Efeso, Kabanata 4, Talata 28, ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa. Sa halip ay magtrabaho siya at gumawa ng mabuti sa pamamagitan ng kanyang mga kamay upang may maibahagi siya sa nangangailangan. Ang pagnanakaw ay maaaring maitago sa dilim, ngunit ang konsensya ay hindi kailanman natutulog at ang Diyos ay hindi kailanman nabubulag. Maaaring makalusot sa mata ng tao, ngunit hindi kailanman makalulusot sa hustisya ng langit. Ang bawat bagay na kinuha sa paraang hindi tama ay may kaakibat na kabayaran. Kung hindi man sa batas ng lupa, ay tiyak sa batas ng may kapal. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig at pagsuporta sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isak. Hanggang sa muli at pagpalain po nawa kayo ng Diyos na may kapal.